Kasi ayaw ko pong maniwala na ganun tayo ka-dependent magiging dependent ang mga serbisyo ng gobyerno para idahilan ng impact ng pag-total ban on online gambling. Hindi naman po siguro, again, in very simple terms, hindi naman po siguro ipamapatigil ang operasyon ng gobyerno o kaya magko-collapse ang ekonomiya natin kung wala na ang online gambling, isn't it? Ang kasagutan ko po doon ay yes. Pero ang dagdag ko pa rin po ay malaki rin pong tulong yung aming nai-remit sa gobyerno para lang hindi specifically sa PhilHealth, para po sa kabuuang pangangailangan ng ating pamahalaan. My retort to that, Chairman Tengco, and I would reiterate that the government's earnings from online gambling are worthless if they come at a cost of ruining Filipino families, mental health of many individuals, the future of our youth, and the moral fiber of our nation. Nasabi na po kanina na mismong sa CBCP President, Cardinal Ambo David, had been stressing that the social ills brought by online gambling far outweigh the supposed billions of revenues it brings into government coffers. Siguro naman meron pang pwede mga possible source of income ang PAGCOR. Sa ngayon po wala akong nakikitang possible source. Naisara na po natin yung POGO, naisara na po natin yung pinagbawal na rin po ang isabong, at ang mga land-based casinos po ngayon malaki na rin po ang hinina. At ang totoo, isa din po sa kadahilanan niyan kung bakit yung revenue mix na pinakita po natin kanina at presenta natin, naiwan na po ng revenue coming from online gaming, yung revenue na nagmumula sa land-based casinos.